Magandang umaga! Ito na naman ang nangyari sa buhay natin kahapon mga best. Pag walang tibok, walang ligaya. Nako po asawa ko, wag ka nang kumanda at baka umulan ngayon at hindi tayo matuloy sa ating lakad. Tama ang narinig nyo, lalabas kami. Ang problema nga lang, Wala, pera pa. inubo ang pinanser namin dahil wala pala kaming pera mga best. Diyos ko naman pinanser, bakit ganito? Nagpaplano ka, wala pala tayong pera. Kailangan. Ang problema. Siyempre naman to the rescue ang sugar mama mo, my love, so sweet. Let's go guys, let's go. Kaya kong gumastos kahit magkano pa yan dahil alam ko, in the future, akin pa rin ang huling kapirahan mo, my love, so sweet. Palagay mo, sa karas na yan galing. Sa jowa niya. Anong masasabi mo na magagala na naman tayo, sir? Happy. Happy. Pagdating nga namin sa may kalsada, mga best, ako pala yung gagawin nilang tagapag-abang ng sasakyan. This is so unfair. Tapos sila, doon lang nakaupo. De, bale. I can do, did, doing, whatever, kung ano pang English niyan. Basta, masaya ako kasi lalabas kaming apat ngayong araw, mga best. Sa daan nga ay may nakita akong parcel. Walang may-ari. Walang nagda-drive. Kukunin ko na sana, kaya lang binibideo rin pala ako ng driver. Ayaw ko pa naman mapabarangay, kaya dumiretso na lang ako sa bahay ng pinsan ko, mga best. Hinanap ko siya doon. Wow! May nakita akong chicks. Nyemas ka, Jessa. Saan dyan ang chicks? Multo yata yung nakita mo eh. Umalis ako sa bahay nila, natakot ako. Paglabas ko ng bahay ay sinalubong ako ng pamangking kong cute na ito at sinabi niya nga na nakafollow daw siya sa akin doon sa account ko sa Black App. At dahil sa sinabi niya, syempre nagmayabang na naman ako na tita niya kaya binigyan ko siya ng pasalubong. Ang problema nakalimutan ko, lalaki at babae pala silang magkapatid. Ang problema ang dinala ko lahat ay Barbie. Bakit ba naman kasi nakalimutan ko na dalawa pala silang magkapatid? Di bali pamangkin, may parating pa naman eh. Sa ngayon ay dinala ko muna siya sa susunod na destinasyon namin pero kailangan ko munang bumili ng mga kakailanganin namin doon. Dumaan nga kami sa Tres Leos store, tindahan ng tita ko din, at bumili ako ng kandila, flower, and pangsindi. Ang next destination namin ay sa cemetery. Dadalawin kasi namin yung aming angel dahil matagal na kami hindi nakakapunta sa kanila kasi nga nasa kabilang barangay siya tapos nasa kabilang barangay kami. At saka gusto talaga namin pumunta ng kompleto naman kami. Siguro mga 1 oras din kami nagtambay doon, nagkwentuhan, nagkulitan, nagmarites. Of course, ano pa bang pag-uusapan namin kundi pagmamarites lang ng ibang buhay na may buhay. Ganun naman talaga. Pagkatapos ay bumalik kami doon sa bahay nila daddy. So guys, nandito tayo ngayon para kunan natin ng baranchong yung tanim ni daddy na hindi niya alam habang wala pa siya. Kukunan na natin. Huwag kayo may. Sa mga sandaling ito ay nagmala Mission Impossible nga si Jessa para kumuha ng tanim ng kanyang ama habang wala pa ito sa bahay. Subalit habang papalapit nga ay parang naririnig niya na yung bunga ng kondol na nagsasalita na sabihin wag muna siyang pipitasin dahil nga ay mura pa ang gulay. Pero dahil ayaw paawat ni Jessa, gusto pa ngang umakyat ng papaya para makuha lang ang pinakamaliit na gulay doon sa taas. Hindi pa nga nakatiis at kumuha pa siya ng kanyang import na galing pa ng South Africa. At dahil literal na matangkad ang kanyang import, kaya napakadaling napitas ang kawawang gulay na kasalukuyang umiiyak-iyak pa nga yata dahil mura pa. Pagkatapos pitasin ang kawawang gulay, gusto na sanang umuwi ni Jessa, subalit nakita niyang dumating ang kanyang tito at may dalawang sariwang isda. Masarap ito sa sinabawan, lalo na kapag may kundol na galing sa bakuran ng kanyang tatay. At dahil kompleto na ang kanyang pang-ulam, hanggang dito na lang ang ating walang kwentang video mga best. Hanggang sa susunod na video.